Hi, good morning. Maaga na naman ako nagising kahit wala naman akong pasok today. Nakaramdam na kasi ako ng gutom, hindi naman kasi ako nakapag-dinner kagabi. Hirap kasi ako makatulog kaya hanggat maaari kapag nakatulog ako, bilin ko nga kay Mister at sa aking kapatid na si Bajoy ay walang manggigising sa akin. Lalo na kung wala naman akong pasok. Hayaan lang nila akong matulog kasi pagising ko naman saka ako kakain. So ininit ko na nga itong aking kakainin, yung chicken adobo, yun yung dinner namin kagabi. Then I have my nilagang saging at nilagang itlog for my breakfast. Pero pinagsabay ko na yung dinner at yung aking breakfast. Nag-brewed na nga rin ako ng coffee para sa akin lang kasi ako pa lang naman yung gising. At si Mister ay nasa trabaho pa. Mamaya ko na aasikasuhin yung breakfast niya kasi mamaya pa naman talaga yung uwi niya. After ko kumain, I took my med. That's for my high blood and diabetes. At maya-maya nga ay nagising na rin si Pipay at si Mu. Kaya binigyan ko na rin sila ng breakfast. Pipay, hindi sa'yo. Ito sa'yo. Mo! Kumain ka na, Mo! Kain na. Mo! Mo! Lapit! Mo! Kumain? Pedigree nga yung dog food na nabili ni Mister ngayon. Ito lang daw kasi yung available. Ang mas gusto ni Namu tsaka ni Pipay, yung beef teriyaki na dog food. Mas pabor nga sana kasi mas mura yon. Kaya lang, Walang hindi naman ibang available. pagkain, Pipay. Wala. Yan lang. 150 nga yung kilo nitong pedigree. Samantalang yung beef teriyaki, yung gusto nila, 80 pesos lang yung kilo. Kaya medyo challenging pakainin tong mga dogs. At para kainin nga nila itong pedigree, hinimayan ko na lang sila ng chicken. Nilagyan ko na rin ng konting tilapia. Hinimay ko na maliliit tapos hinalo ko dyan sa pedigree. So ayan, kumain naman sila. Bawal ang tinik at buto para sa mga maaarteng aso ko. Matapos ko silang pakainin at syempre dahil busog na rin ako kaya galaw-galaw din. Paglilinis ako ng bahagya, parang exercise na rin. Papawisan rin naman ako dito. Kesa exercise, nakapaglinis pa ako, di ba? Una ko ngang inayos, syempre yung kalat ko sa kwarto para naman matuwa yung mister ko. Nag-vacuum na rin ako at nagpalit ng bedsheets at mga punda. Para naman pagdating ni Mister, makapagpahinga siya na maayos, di ba? Matapos ko nga malinis yung kwarto, dito naman ako sa labas nag-vacuum. Hindi ko nga muna imamap yung sahig kasi maliligo pa yung mga dog, mababasa rin naman to. Kaya mamaya na lang pagkatapos nilang maligo, inilagay ko nga sa malaking blue plastic bag yung mga labahin namin para ipalaundry ko mamaya. So bandang 8:30 nga ay nag-prepare na ako ng breakfast ni Mister. Maglalaga lang ako dito ng mais at ng saging na saba. Masyadong marami itong mais pero huhugasan ko lang naman lahat at dalawa lang yung lulutuin ko. Si Mister na lang kasi naman yung hindi pa nagbe-breakfast. Isasabay ko na dito sa nilagang mais yung 2 pirasong saging na saba. Matapos kong mahugasan ay sinalang ko na. At habang nakasala nga yung nilalaga akong mais at saging, hinugasan ko na itong mga pinagkainan ko at syempre linisin ko na rin itong lababo. Gamit ko nga itong aking magic brush na automatic na umiikot. Rechargeable nga itong gamit kong brush at dahil automatic nga na umiikot itong brush heads, hindi ko na kailangang itodo yung pagkuskus dito. O diba, hindi masyadong nakakangalay at napakadaling gamitin. Matapos kong malinis yung lababo, continue ko na yung pagpe-prepare ng breakfast ni Mister. Kinuha ko lang sa fridge itong mixed veggies at hinugasan ko na rin kasi medyo frozen siya. May natira pa nga konting kanin, so nahulaan nyo na ako ng gagawin ko. Syempre, tama ka, isasangag ko yan guys. Fried rice na may mixed veggies. At magpiprito na rin ako ng 2 tuyo. 2 piraso lang kasi siya lang naman yung kakain. Masarap kasi sa tuyo yung bagong luto. Kaya kung ilan lang yung kakainin, yun lang din yung iluluto. Kumuha na rin ako ng konting cucumber. Kinuha ko rin sa fridge itong natirang tinolang manok. Nilagyan ko ng konting asin at seasoning. Tapos ifo-fried ko. Luto na rin itong nilagang mais at 2 nilagang saging. Inahon ko na nga ito at inilagay ko na sa serving plate. Sunod ko naman ipiprito yung natirang tinolang manok.
manok. Nagpainit ako ng malinis sa kawali, nilagyan ko ito ng used oil. Used oil na lang yung ginamit ko kasi pinagprituhan lang din naman ito ng chicken. At naparami nga yung lagay ko ng oil kaya binawasan ko. So yan, okay na itong isang pirasong chicken para kay mister. Isinunod ko na itong mixed veggies. Igigisa-gisa ko lang yan. Itong mixed veggies na ginawa ko ay carrots, marble potato, may green peas, and corn. Medyo white corn nga lang yung nagamit ko dyan. So, naluto na nga itong mixed veggies, nilagay ko na rin itong kanin. Nilagyan ko ito ng konting iodized salt at seasonings. And there, maya-maya nga iluto na to. Mas okay nga sana kung lalagyan ko ito ng Java mix powder. Kaya lang ubos na at hindi pa dumadating yung order ko. Kaya heto na lang, special pa rin naman yan kasi ako yung nagluto. Nagprito nga rin ng tuyo kanina yung kapatid ko, kaya dito ko na rin prinito yung tuyo para kay mister. Sayang din naman kasi yung mantika, kaya gamitin ko na lang for the last time. So yan, ready na ang breakfast ni mister, siya na lang yung hinihintay. Anytime na dumating siya, kakain na lang. Matapos ko nga magluto, nilinis ko naman yung mga ginamit ko sa kitchen. At bago ko ipagpatuloy yung mga gagawin ko pa, naligo muna ako saglit kasi feeling ko amoy tuyo na rin ako. Nakakahiya naman pagdating ni mister kung amoy tuyo ako. Katatapos ko nga lang maligo guys, pero init na init pa rin ako. Well, that's good kasi nababurn yung fats ko. Nang medyo ma-refresh na nga ako, back to sipag-sipagan mode. Pagbukas ko nitong food cabinet guys, meron ditong natirang isang pandesal. Ay talagang itinapi pa. So ayan, hinimay ko nga at binigay ko na lang kay Pipay. Anyway, sipag-sipagan mode na ulit. Itong mga Tupperware, sinanlansan ko ng maayos. At inilagay ko nga dito sa aking drawers. Dito ko nga nilalagay itong mga Tupperwares. Sa ibang layer naman, nakalagay doon yung iba pang gamit pang kusina. Tapos itong mga square Tupperwares at malalaki, ilapapatong ko na lang doon sa aking food cabinet. Inayos ko na rin itong mga lagayan ng gamot. At syempre, konting ayos din sa mga condiments. So yan, medyo naging okay naman. Dito naman sa cabinet, nalagayan ko ng mga plato. Tinaob ko na yung mga bowls, plates, and mga kutsara at tinidor na natuyo na. I'll make sure talaga na tuyong-tuyo na bago ko pa ilagay sa wood cabinet. At maya-maya nga ay dumating na rin si Mr. Medyo tagal niyang umuwi ha. Alam mo, pasalubong? Pasalubong mo. Guys, kaya pala ang tagal niyang umuwi oh. Ayan, namili pala ang aking asawa. So, ayan nga, may binili daw siya for me. Pag ganito lagi, feeling mo lagi special ka. He never fails to amaze me. Pag off ko talaga, hindi nawawala ng pasalubong yan si mister. Nakakatuwa nga eh. Bumili siya ng wheat bread for me, tapos Pinoy tasty daw yun sa kanila. Binilang mo akong dragon fruit! Bakit? Oh, my favorite! And apple! At syempre bilang ganti ay ipaghahain ko na nga siya ng kanyang breakfast guys. So yan, kung kukulangin sa kanya, ilabas ko pa yung itlog na maalat. Hindi ko na nga muna binuksan guys kasi kung okay na to sa kanya, edi bukas na lang yung itlog na maalat. Hinintay ko nga dumating ang kapatid kong si Bajoy para magpasama ako sa kanya sa laundry shop. Kaya lang pagdating niya, umulan ng malakas. Kaya hapon na namin nadala to sa laundry shop. Pinadala ko na nga ito sa kapatid kong si Miko. Hinatid niya kami sa sakayan kasi mabigat. Tapos maya-maya nga nandito na kami sa laundry shop. Dahil mabait nga ako today, hindi ko paglalabahin si mister. Ay, alam nga naman ako maglaban yan, malalaki yan. Kawawa naman yung maliliit kong kamay, no? Minsan lang naman to, kaya inipon ko talaga yung mga kumot at mga bedsheets. Kasi nga nakaplano na, nadadalhin ko na lang to sa laundry shop. Ganto na lang ulit yung gagawin ko soon para hindi naman nakakaawa si mister maglalaban ng maraming mga bedsheets at kumot. Pag nagamit na lahat, saka ko na lang dadalhin dito. At yan nga, naisa lang na namin yung mga labahin. Waiting na kami dito habang ito si Bobby. Para may pinagdadaanan, no? Char, ba't kasi naman ang lungkot? Anyway, self-service na nga lang ginawa namin para wala nang additional cost sa gagawa nito. Sulit din naman, buti na nga lang merong malapit na laundry shop dito. Nakakamiss din naman sa Mandaluyong, napakalapit ng laundry shop dun guys. Mura pa, kaya tatama rin ka na talaga maglaba. Kasi less na sa tubig, less pa sa trabaho. Dito naman ay sulit din, kaya nakakatuwa. Ang ganda pa ng ambience dito, hindi gaanong mainit. Kaya carry lang tumambay at maghintay. Mabait pa yung staff. 2 loads nga lang ito, tapos na namin i-wash kaya i-dryer na namin. Isinamang na nga rin i-laundry yung mga pants ni Mr. at yung mga damit niya. Wala akong sinamang mga damit ko dito kasi masisira dahil medyo
maninipis talaga yung mga damit ko. At habang naghihintay nga kami na matapos yung pag-dryer, hindi na nga nakatiis yung kapatid ko kaya bumili niya siya ng snacks and soft drinks. Ngayon lang daw naman, asus, sana lang talaga, ngayon lang. Maya-maya nga heto, tapos na rin i-dryer. Dito na rin namin siya tutupiin para pagdating sa bahay, isasalansa na lang. Baka kasi magkatamaran pang magtupi. Kaya't habang sipag-sipagan mode tayo at nasa akin pa ang espiritu ng kasipagan, sasamantalahin ko na, no? Nagmamadali na rin nga kami ng mga oras na to kasi magsi 6:30 na guys. Pagdating sa bahay, magluluto pa ako ng aming hapunan. Kaya talagang paspas ang aming pagtutupi. Kung hindi umulan, hindi kami magmamadali ng ganito. Iniisip ko na nga rin kanina na bukas na lang. Kaya lang, para nga hindi na ako umalis bukas. At may time pa naman nung tumila ang ulan. Gora na kami. Hindi na nga rin pala namin napaliguan yung dogs kasi nga umulan. So, bukas na lang yung iba pang gagawin. 2 araw naman yung rest day ko kaya may time pa ako sa kanila. Matapos nga namin matupi yung mga damit, syempre nilagay na namin sa plastic and umuwi na kami agad. 7:00 na rin kami ng gabi nakauwi, kaya heto, dali-dali ko na prepare itong aking lulutuin. Mabilis lang naman to, magluluto lang ako ng lechong paksiw. Gamit yung natirang crispy pata at yung natirang pritong baboy na medyo mataba yung taba. Ha? Medyo naguluhan ako dun What I mean is medyo makapal yung taba ng baboy. Tapos naghiwa na ako ng bawang. At ito nga pagsasama-samahin ko lang yan. Itong natirang crispy pata at pritong baboy. Nilagay ko na sa kawali, nilagyan ko ng mang tomas, bawang, dahon ng laurel, suka, paminta, konting tubig at konting asukal. Nang mapagsama-sama ko na to ay ready na tong isalang. Isinalang ko na nga ito, papakuluan lang, hahaluin, tapos isang kulo ulit, then goods na. Ibinilin ko na nga ito sa aking kapatid at nakatulog na ako dahil medyo masakit na yung ulo ko. Nagsalang na rin yung kapatid ko na nilagang saging at itlog at pinabawasan ko nga yung tubig niyan kasi masyadong marami. Ibabaon nga yun ni Mr. mamaya pagpasok niya. So yan, tinakpan ko na itong aking niluluto at bye! Pahinga muna ako saglit. That's it for today's video. Thank you for watching.